Dito na ako sa last part mga boss, na ang problema nga nito, pag napadaan si customer sa lubak, nakakarinig siya ng lagotok dito sa pangilalim niya. Tapos yung manibela niya, medyo malaki yung clearance. Kung napanood nyo yung part 1, nandito na ako sa pag-i-inject ng grasa dito sa loob ng steering rack housing ni customer. Para sigurado kayo na makapasok yung grasa mga boss, pag nag-inject kayo, dito nyo itapat sa may ipin ng steering rack nyo. Tapos dahan-dahan yung ipapihit yung manibela. Na habang pumapasok itong steering rack niya dito sa housing, masama naman yung grasa na ini-inject mo dito sa loob ng steering rack housing mo. Mga 4 na beses kong inulit yan mga boss na ininjekan ko ng grasa itong loob ng steering rack housing ni customer. Malalaman mo naman pag puno na ng grasa yan, pag pinihit mo na itong manibela, kahit pakaliwa or pakanan, maririnig mo yung kapit ng grasa or lagkit ng grasa dito sa steering rack. Hindi mo na maririnig yung pagtama ng pinion gear dito sa ipin ng steering rack dahil nga sa may grasa na yan. Ayun mga boss, papihit ko itong manibela, maririnig mo yung kapit ng grasa. Ramdam na ramdam tagong bihigop eh. Sa tingin ko kasi dito mga boss, nung ginawa itong steering rack niya or nung in-overhaul, kakaunti lang yung nilagay na grasa. Ipapihit ko ulit itong manibela tapos ipalabas ko ulit yan. Pakinggan nyo. Ayos ano. O di ba mga boss, rinig nyo yung kapit ng grasa dito sa mga gear niya. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang ibalik itong steering boot niya. Tapos punasan ko yan para matanggal yung kumapit na grasa dito sa steering boot. At syempre naman mga boss, huwag nyo kalimutang lagyan ng cable tie itong steering boot para hindi siya bumitaw dito sa housing ng steering rack. At pag okay na, iilalim ngayon ako dyan mga boss dahil nga sa may clearance itong manibela ni customer, mag-a-adjust ako dito sa rack guide screw niya. Kasi kung napanood nyo yung part 1, yung gulong nito, meron siyang kaunting uga ng pinanggagalingan itong steering rack niya. Kaya nga pag inikot-ikot mo yung manibela nito, medyo malaki yung clearance niya. Yung tinuturo ng screw ko mga boss, yan yung lock nut niya at saka yung rack guide screw. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, niluwagan ko itong lock nut niya. Tapos gumamit ako ng snow paint, nilagyan ko ng tanda itong lock nut niya, pati itong rack guide screw. Para alam ko kung gaano kalaki yung adjustment na ibinigay ko. Dahil nga sa maluwag na itong lock nut niya, pag pinihit ko itong rack guide screw, ididiin niya yung rack guide na pwedeng mawala yung pag-uga ng steering rack. Ayan mga boss, pihitin ko na itong rack guide screw niya. Yung ginamit kong pampihit dyan mga boss, yung flat screw. Tapos yung pinaka-lock nut niya ngayon, dahil napihit nyo na itong rack guide screw, pwede nyo na ngayong higpitan itong lock nut niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung lock nut niya, hinihigpitan ko na yan, di ba? Umiikot siya. Importante mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa lock nut ng rack guide screw. Siya nga pala mga boss, hindi pwedeng sumobra kayo sa paghigpit ng rack guide screw. Dapat yung pag-adjust na gagawin nyo, yung tama lang. Para hindi naman humigpit yung pagpihit nyo ng manibela. Pwede nyo lagyan ng tolerance yan kasi katagalan naman dahil nga sa ipin ito or gear, may possible katagalan, luluwag yan. Gaya na nga ng nangyari dito kay customer. After magawa ito, mahigpit ikutin yung manibela. Kaya in-adjust yung gumawa, niluwagan niya. Ang problema, sumobra naman. Kaya hindi nagtagal, nagkaroon naman ng clearance dito sa manibela niya kapag pinihit-pihit mo. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil sana ilagay ko na itong tie rod dito sa steering knuckle, pati yung clamp na maliit dito sa steering boot na ilagay ko na rin. Pa-start ko muna itong makina. Tapos galaw-galawin ko itong rotor disc niya para malaman ko kung wala na yung malakas na uga nitong steering rack niya. Nakakala mo sira itong tie rod o rack end kanina. Pero ngayon mga boss, okay na itong clearance ng steering rack niya. Yun nga yung kinukomento sa akin ni customer ngayon na nasobrahan daw sa pag-adjust dito sa rack guide screw niya, kaya lumaki yung clearance ng manibela. Nasobrahan. At dahil sa okay na ito mga boss, i-final ko na yung higpit ng lock nut dito sa rack guide screw ng steering rack. Importante kasi mga boss na mahigpit yan para hindi lumawag itong rack guide screw niya. At pag okay na yung pagkakahigpit niyan, pa-start ko itong makina. Tapos punta ako dito sa loob ng sasakyan ni customer, i-check ko na ngayon yung clearance nitong manibela niya. Dapat pag pinihit ko itong manibela mga boss, hindi na siya ganun kaluwag at higit sa lahat, yung clearance ng manibela niya, hindi na siya ganun kalaki. Na kapag iniliko ko na itong manibela niya pakaliwa, or pag pinihit-pihit ko na itong manibela niya, dapat yung rotor niyan or yung gulong gumagalaw na siya agad. Ayan, konting galaw ko lang oh. Galaw na siya oh. At dahil sa okay na ito mga boss, i-check ko muna dito sa ginawa ko kung meron akong nakalimutang higpitan. Silipin ko lang naman yan.
At pag okay naman siya, wala naman akong nakalimutan, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman mga boss, yung lagi kong paalala sa inyo, yung mga nut dito sa gulong, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo niyan para sa bandang huli walang problema. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng gulong, ibaba mo na yung jack, tapos pasok ka na ngayon dito sa loob ng sasakyan mo. Tsaka mo ngayon yan i-road test para malaman mo kung okay ba yung pagkakagawa mo or pagkaka-DIY mo ng sasakyan mo. Road test tayo. Ito nga yung sabi ko kay customer, sa pag-road test na gagawin namin, idaan niya ito sa lubak kung saan lalabas yung ingay dito sa ilalim. Yung mga ganun, dapat meron yun eh. Diyan nalubak ka, yun nalubak ka, narinig ko yung kanina eh. Alam niyo mga boss, sa mga ginawa ko, ito yung pinakamalaki yung clearance sa manibela niya. Kaya nga sinabihan ko si customer na under observation ko pa rin ito. Before kasi mga boss, kapag napadaan si customer sa lubak, Kala mo yung matatanggalin. Oo. Matatanggal. pero ngayon sa pag-road test na ginawa namin, okay naman siya. Oh, di ba? Bumalik na eh. Sabi ko nga idaan niya sa lubak para matest namin maigi. Oh, di ba? Lalo na pag marunong magmaneho, di lalo na. At para sigurado mga boss, naghanap ako ng Mas rough road dito eh. Yung mga ganyan narinig yan eh. Yung mga maliliit-liit lang na ano, na malalalim, Malalalim, tama. na maliit. Yung mga ganyan narinig mo yun eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itong dinaanan namin, maalon na siya. Tama na agad yung mga Oo. bakal. Di ba, sir? Ano, sir? Okay na ba? Pero nawala na. Nawala na. Dapat yung rinig na eh. Yung kanina, di ba? Mm. Tak-tak, gagano'n siya eh. Ayan, yung mga ganyan. Bihira kayo sumagot sa ano eh. Messenger ano. Ah, Talaga po. hindi nyo na nagagalaw yung Hindi ko messenger magagalaw. nyo. Talaga magagalaw yun, sir. Ang dami yung ginagawa eh. Dalawa yung account nyo eh. Parang dalawa, tatlo. Dalawa. Tatlo! Tatlo no, isang dirt mechanic, isang Reiki, Tsaka isang ano, yung YouTube. YouTube yun. Sa YouTube nag-message din ako. Sabi ko, busy na rin. Sabi, buti sumagot kayo. Sabi ko, ang tagal ko na yung hinahunting. Ah, ganon? Oo, last year pa. Alas kito, paano nung nakita nyo naman ako eh, yung problema naman eh, awa ng Diyos na gawa eh. Sabi ko, Na hindi ka gumastos ng malaki. Ayoko mga pag-gastos ng malaki. Talagang wala akong gagastos ng ganong malaki. Sunod-sunod yung gastos ko. Sabi nga sa akin ng customer, hindi naman pala talaga, hindi naman pala lugi pag hinanap ka kahit matagal eh. Hindi, ang dami nyo naman talagang malalayo yung pinanggagalingan. Opo, may Bicol pa ako. Bicol, grabe. No? Yung Bicol, ano yan eh, L300 naman yan, overhaul na daw, laki ng gagasasin yan. Punta sa akin, in-adjust ko lang yung balbol eh. Pero yun yan. Hindi nakakatawa, di ba? Ang problema kasi mga boss, hindi ko na matandaan kung saan ko na i-save yung video na yun. Na ang hatol nga doon, engine overhauling. Dahil nga sa maingay yung makina, tapos palyado pa yung andar niya. Pero ang ginawa ko lang doon, in-adjust ko yung balbula, tapos pinalitan ko ng fuel filter at change oil. Awa ng Diyos, naging okay naman yung makina. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil pag nakita ko yung video, ipopost ko naman yun. Balik ako dito sa sasakyan ni customer. Nakita nyo naman, idinaan namin ito sa rough road at sa naging obserbasyon naman ni customer, okay na daw itong sasakyan niya. Pero sinabihan ko pa rin si customer na obserbahan niya pa rin itong sasakyan niya. Dahil nga sa kung napanood yung part 1, grabe naman yung clearance ng manibela ni customer. Yung steering bushing, pati yung tie rod at racken, wala namang problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!